Hey, magandang umaga po ulit, Inday Christian Fellowship. Magandang umaga rin po ang mga taga-online. Sa mga team online, sa team bahay, and we are welcoming you again sa ating pong panambahan, no, ng ating pong iglesia dito po sa Palmera 3. And today po, church, may pagkakataon po ba sa buhay po natin na sasabihin natin, Lord, I trust you. No? Pero actually, napakadali pong sabihin yung I trust you, Lord. No? Pero ang tunay po kasing tanong ay, kapag po pinapagawa, kung may pinapagawa ang Diyos, no, na hindi po natin gusto, ang tanong po kasi dyan, susunod pa rin po ba tayo? Yung tipong parang, ang tugon, ang plan, ang sinasabi sa inyo ng Panginoon, hindi po naka-align dun sa gusto nating mangyari, sa gusto nating naiisip na magandang pwedeng gawin, no? Ang tanong po doon, no, minsan, madali po sabihin kapag, Lord, blessing, yes. Lord, promotion, yes. Lord, opportunity, yes tayo. Lord, breakthrough, yes. Pero paano ko sabihin ni Lord, isuko mo? Ialay mo? Ay biglang nagbabuffer ang ating faith, naglo-loading. Pag sabi ni Lord na, ialay mo yan sa akin, isuko mo sa akin yan. Tapos parang biglang naglo-loading, nagbabuffering. Parang wifi, connected pero walang internet. Tayo rin po minsan, Lord, connected ako sa'yo. Pero wag naman itong request na to. Connected naman tayo eh. Nasa'yo ako. Buong puso sa'yo ang puso ko. Pero wag naman ito. Wag naman itong bagay na to. No? Pero sa Genesis 22 po, ang ating po pag-aaralan, tuturo po sa ating isang bagay na napaka-powerful. Yung pong obedient faith, ang isa pong pananampalataya na sumusunod ay minsan po sinusubok po ng Panginoon. And kapag po sinabi po ng Diyos na ibigay po natin, hindi po natin kailangan tanungin na, Lord, bakit mo hihingin? No? Kundi we need to surrender it to the Lord with deeply love. Kaya po ang tanong natin, kaya po ba natin sundin ng Diyos? Kahit yung mga bagay na hindi po natin gusto yung nire-request ni Lord. No? Ang title po natin ngayon ay Abraham, mamaya po Isaac, kasi sa dalawa po, istorya po ng dalawang to, lay it down. Faith that obeys. Yan po ang ating pong key verse ay matatagpuan sa Genesis chapter 22 verse 9 to 12. Tayo po tayong lahat. Basahin po natin. Genesis chapter 22 verse 9 to 12. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at iniga si Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya na ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Sige po, tayo po makakaupo, pinagpala po ng Diyos ang Kanyang salita. So, sa Genesis chapter 22 po, no, yan po ang isa sa pinaka-most emotional, mapaka-emotional nito. Kasi talaga yung intensity ng emotion ng storya nito ay napakatindi dito sa lumang tipan. Kasi po, mapansin natin, di po ba pinangakuan si Abraham na magkakaroon ng anak? Diba? Inabot ng 20 taon, no? No? Na bago siya magkaanak. Si Abraham waited 4 years. Ilang taon siya nagantay, pinangakuan siya ng anak, tapos binigay sa kanya si Isaac. Diba? For how many years binigay sa kanya si Isaac? At pagkatapos po ito, pagkatapos ng mga taon na ito na lumipas, sinabi ng Diyos sa kanya,
isama mo ang kaisa-isa mong anak at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Isipin niyo yun. Isipin mo niyo yun. No? Ibinigay sa'yo, tapos nung napamahal na sa'yo, tapos sasabihin ni Lord, ialay mo sa Kanya. So isipin mo, ikaw pa mag-aalay at anak mo yun. The story is not primarily about cruel God. Hindi po itong istorya ng isang malupit na Diyos na nagdidemand ng isang bata. Kundi ito po isang kwento na ang Diyos ay sinusubukan ang pananampalataya ni Abraham at nahayag kung anong klaseng pagtitiwala mayroon si Abraham. Dito po sa Genesis 22, talagang sinabi po rito, sinubok ng Diyos si Abraham. Inilahad po rito explicitly saying, sinasabi talaga rito, sinubok ng Diyos si Abraham. Yung pong word na to test, examine, or prove, patunayan. No? So parang kumbaga, kailangan mong patunayan. Para ka nasa hukuman, patutunayan mo na yung pananampalataya mo at pagtitiwala mo ay totoo. So, ang Diyos po, hindi po sinusubukan para po madiskubre ang impormasyon na hindi niya alam. Okay? Kaya niya po hindi niya po yan sinusubukan yung mga bagay na hindi niya alam. Hindi pa ba? Parang sasubukan ko nga kung talagang, kasi hindi mo alam. No? God was bringing, kumbaga, ipinalulutang lamang ng Diyos kung anong klaseng pananampalataya mayroon si Abraham. Alam ng Diyos na tapat si Abraham. Gusto lang ng Diyos na mailabas, maipahayag, magkaroon siya ng kapahayagan ng pananampalataya at pagtitiwala si Abraham. Kaya, sa atin po kaya, ano po kaya ang pinaka-Isaac natin sa buhay? Maaring ito po ay ang ating career, maaring ito ay pera, o maaring relationship, maaring mga pangarap mo sa buhay, maaring yung kung saan ka komportable, yung comfort zone mo, yung pamilya mo, maaring reputasyon mo, o maaring mga bagay na kinokontrol mo, o yung hinaharap sa buhay. Maging yung anak mo, ministry mo, o yung mga plano mo. Kasi po, minsan, ang isang bagay na hinihingi ng Diyos sa atin na isuko, hindi po is not necessarily something bad. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, ang gusto ng Diyos, isuko natin yung mga ginagawa lang natin masasama, yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Nakuha niyo pa ako. Hindi po lahat ng mga bagay lamang na tungkol doon ang hinihingi ng Diyos na isuko. Maari din po yung mga magandang bagay na meron tayo na tinatamasa po natin, na nagdudulot din ng maganda sa buhay natin, ay hihingi ng Diyos na isuko natin para sa Kanya. Naku, intindihan po ba natin to? And that's where Abraham's story enters. No? Dito papasok ang storya ni Abraham. So bago natin maintindihan ang chapter 22, balikan po muna natin ang ibang chapter. Ganun po tayo, di ba? Kukunin natin yung konteksto. So bago po siya nagpunta sa Mount Moriah, ito po kasi pinuntahan niyang bundok kung saan niya iaalay si Isaac. Ang pangalan po ng bundok ay Moriah. So doon po sa bundok ng Moriah, bago po siya remember, yung paglalakbay ni Abraham. So sa Genesis chapter 12, doon sinabi ng Diyos na pumunta siya sa lupang ipinangako niya sa Kanaan. Tama po? Sinabi ng Diyos na lisanin niya ang Kaldea, no, ang kanyang bansa, iwanan ng pamilya niya, mga anak, ang kanyang tatay, ang kanyang pamilya,
At pumunta kung saan kung saan ipapakita ng Diyos, no? Ituturo ng Diyos sa kanya. At si Abraham naman ay pumunta, sumunod sa Diyos. Then here comes Genesis chapter 15. Sa Genesis chapter 15, nagkaroon sila ng kasunduan ng Diyos. Nagkaroon ng covenant o kasunduan na pinangako sa kanya ng Diyos, no? Na magkakaroon po siya ng, tanda natin, noong panahon nito ay si Abraham matanda na, si Sarah baog. Okay? And humanly speaking, napaka-imposible sa kanya na magkaroon pa po ng anak. Okay? But God says, He promised will stand. Okay? Ang pangako ng Diyos ay mananatili. Kung anong pinangako ng Diyos, mangyayari. Hindi na po ba na? Here comes Genesis chapter 17. So si Abraham receives a new identity. Kasi ang pangalan dati ni Abraham ay Abram, walang H. Kapampangan siya dati. Pangalan niya Abram, no? Tapos naging Tagalog na siya, kaya Abraham. Ngayon, si Abram becomes Abram kasi po ay konektado po kasi yung Abraham, kasi yung Abram walang anak. Abraham ay maraming anak. Okay, ganun po yun. So Abram, God's promise that He would become the father of many nations. Siya yung ama ng lahat ng mga bansa. Here comes now Genesis 21 para mas fast forward tayo. Sa Isaac ay ipinanganak. Okay? The promise becomes a child. Yung imposible naging posible. At si Isaac becomes deeply precious. Naging talagang sobrang naging kayamanan ni Abraham. Siyempre, di ba, sa tindi mo, kahit sino naman tao, na isipin mo, matanda na, nagkaanak pa, di ba, talagang magiging highly favored yung anak mo na yan. Talagang aalagaan mo mabuti yan. Tapos, eto na, Genesis chapter 22. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ialay mo sa akin ang iyong anak. So now, let's go to point 1. Meron pong 4 po na katangian na ipinapakita ng pananampalataya ni Abraham. Una, faith hears God above the noise. Ang pananampalataya ni Abraham, may katangian na nakakarinig po siya, naririnig niya ang tinig ng Diyos kahit na sa dami ng mga tinig na naririnig niya. Okay? Kasi sabi po sa Genesis 22 verse 1, pagkalipas ng ilang taon, di ba, nakita nyo, so nagkanak na, so for this time, mga 7 years old, na-edad na si Isaac dito eh. Malaki na, naglalakad na, nagsasalita na, pag-uusap na. So nakakalaro na. So pagkalipas na maraming taon, so nakuha niyo po ako. So si Abraham, talagang settled na. Talagang siguro puno-puno na siya ng pangarap at nakikita na niya na darating na talaga yung tutuparin ng pangako ng Panginoon. Kaya pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham. So sa dami ng naririnig niya sa paligid, alam niya ang tinig ng Diyos. Naririnig. So yung pananampalataya niya sa Diyos, hindi ko mo naibigay na wala na ang Diyos. So ibig sabihin, nagpatuloy ang relasyon ni Abraham sa Diyos. Diba? Kaya, alam niya ang tinig ng Panginoon, napakinggan niya. Sabi niya, narito po ako. Tugon naman niya. So I want you to notice na before Abraham obeyed God's command, bago niya sinunod ang Diyos, nakinig muna siya. Okay? Bago niya sinunod ang Diyos, nakinig muna siya. So, ang pananampalataya po ay nagsisimula sa pakikinig. Kaya di po ba sabi namin sa Bible, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kaya yung mga tao sa paligid po natin na hindi pa po nananampalataya, huwag niyo pong titigilan sa KPPCS.
Hindi unang sa share nyo, di na naniwala, ayaw nyo na. Paano po? So dito po, faith comes from hearing the word of God. So makita po natin, Abraham already learned God's voice. Nakilala na niya, umpisa pa lang kasi, kilala na niya ang tinig ni Yahweh. Pamilyar na sa kanya, sensitibo siya sa tinig ni Yahweh. Alam niya kung ano yung tinig ng Diyos. Kasi sa Genesis chapter 12, God said, go. Then he went. Tama po. Sa Genesis chapter 10, nangusap ang Diyos sa kanya, naniwala siya. Nangako, then pinaniwalaan. Genesis 17, binigyan siya ng covenant, nakipagkasundo siya sa Diyos. Na-receive niya. Tama. And Genesis chapter 22, again, nangusap ang Diyos na naman sa kanya. And Abraham responds. Ano respond niya? Narito po ako. Ito po yung posture ng obedient. Obedient faith. Pag po ang pananampalataya mo ay masunurin na pananampalataya, lagi po yung naka-ready pag sumagot, Lord, I am here. Hindi po, Lord, wait lang, para pong mga anak nyo. Tinawag nyo, sabi niya, sandali lang po, ma! Tatapusin ko lang po ito, ma! Lord, hindi pwede, Lord, busy po ako. Lord, paki-explain po muna anong gagawin ko. Explain nyo po nga po muna. Pwede po ba, Lord, isend mo na lang sa akin yung PowerPoint para ako na lang. Sometimes, we want God to give us the full itinerary bago tayo sumunod. Madalas, minsan po, parang gusto natin, bigyan niyo na po, Lord, sa akin yung ano yung mga gagawin ko sunod-sunod bago ko susunod. Pero alam niyo po, madalas, si God, binibigyan ng tayo ng sapat na kaliwanagan para po masunod natin yung susunod na next step. Hindi po yung entire journey. Hindi niyo po talaga kailanman, no? Parang marami po sa atin kasi ayaw mabante sa pananampalataya kasi gusto nang marami. Bago sumunod, kailangan alam ko muna lahat. Kailangan alam ko na yung gagawin ko for the entire bago ko yan sundin. Sigan po, hindi po yan magbibigay ng lahat ng kailangan mo malaman para sumunod ka. Ang binibigay lang po ni Lord, yung sapat na kaalaman o mga instruction para lumakad ka para yung susunod mong hakbang, makita mo yung susunod mong gagawin. Naintindihan po ba natin? Maybe today, God is already speaking to you. Sa pamamagitan po ng scripture. O sa pamamagitan po ng conviction, nangungusapan Diyos sa iyo, parang may sinasabi sa iyo, o sa pamamagitan ng banal na spirito. Through the Holy, sa pamamagitan ng mga leaders, mga collab natin. Ang question po, hindi po palaging, God, what are you saying? Ano po sinasabi niyo, Lord? Hindi po madalas, hindi po lagi yun ang tanong natin na ano kaya sinasabi ng Lord. Sometimes, ang totoong question is, handa ba talaga ako makinig? Bukas ba ako sa pakikinig sa sinasabi ng Diyos? O madalas, handa ba akong makinig sa sinasabi ng Diyos kahit hindi ko gusto ang kanyang sinasabi? Naintindihan po ba ako? Ayun. So, minsan pa, si Abraham, no, nakinig po siya sa Diyos. And something happens, at may nangyari po. Hindi po siya nag-create ng committee. Hindi po siya tumawag ng family meeting, tawagin ko muna buong pamilya ko. Hindi po siya nag-post na please pray for me. God asked me to do something very difficult. React hard if you agree. Alam niyo po ginawa niya? He obeys. Kaya po ang tanong, are you listening?
Nakikinig po ba tayo? Am I willing to listen when God says something that I don't want to hear? Kaya po si Abraham, pag na natin, God spoke, si Abraham lumakad, pumilos. Hindi niya sinabi, Lord, paki-explain muna. Kundi sabi niya, Lord, I trust you. Now, let's now go to point 2. Ang isa pa sa characteristic ng pananampalataya ni Abraham, his faith obeys before it understands. So, bago po niya maintindihan, sumunod muna. Ano po? Bago niya maintindihan ang lahat, sumunod muna. Okay? Hindi pa niya naiintindihan. Wala pang why, wala pang reason, walang bakit, walang dahilan. Tama? Hindi niya nakikita ang dahilan, hindi niya nakikita yung purpose. What God is saying to him, sinunod lang niya. Walang tanong-tanong. Okay? Tinanapin po sa Genesis chapter 22 verse 3. Kinabukasan, nakita niyo po ako. Gusto ko po mapansin ninyo. Sinabi niya nung medyo hapon siguro. Ano po sabi niya? Kinabukasan. Agad-agad. Wala na patumpik-tumpik. At ang makikita niyo sa susunod na salita, maagang bumangon si Abraham. Nakita niyo, inutusan siya ng Diyos na ialay yung anak. Ang utos ng Diyos, pumunta siya sa isang lugar na ituturo niya para ialay yung pinakamamahal ng anak. Sinabi pa nga ng Diyos sa kanya yun eh. Ano ginawa ni Abraham? Nagtampo? Hindi. Nagmukmok? Hindi. Nakita natin, wala siyang, ang sabi sa Bible, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. So first thing in the morning, yun agad ang isip niya, sundin ng Diyos. Ito pa maganda. Nagsibak pa ng kahoy na gagamiting panggatong. Isipin niyo po, gumising na maaga, nagsibak siya, kanyo po, hinanda niya. Nakita niyo yung pagsunod niya, nakita niyo yung pagtitiwala niya, nagsibak, siya pa ang nagsibak. At ano daw, para daw saan, alam din niya ang purpose. Yung gagamitin niyang panggatong sa handog na susunugin. Hinanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac. At ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Gusto ko ma-observe natin. Na-observe niyo po, kita niyo yung facts. Alagang sipin niyo, kung ikaw yun si Abraham, baka tamarin ka. Baka, Lord, pwede bukas na lang. Di pa handa ang puso ko. Gusto ko muna enjoyin yung anak ko bago ko ialay sa'yo. No. Kaya po ba natin? That's very powerful. Para sa akin, nung inaaral ko ito, yung early the next morning, kinabukasan, that's very powerful. Kung magulang ka, baka ayaw mong bumangon. Naintindihan po ba natin? Kung pwede lang, i-delay natin. But Abraham moved. Not because everything made sense, but because God had spoken. Faith alam niyo po, ang faith doesn't require complete explanation. Ang pananampalataya, hindi na po kailangan ng kompletong paliwanag ang Diyos para sumunod tayo. Think about Genesis chapter 12. Diba sabi ng Diyos sa kanya sa Genesis chapter 12, lisanin mo ang iyong bayan
At si Abraham, pumunta. Tingnan natin, sinunod yan sa Hebrews 11:8. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. That means Abraham's faith was not, hindi ito yung, Lord, naintindihan ko po ang lahat, therefore, susunod po ako. Hindi po ganon. Ang simple lang ng kanyang karakter ng kanyang pananampalataya. Dahil nagtitiwala ako sa iyo, susunod ako. Are you getting the point now? Yeah. Kaya po, ito po yung pagkakaiba. Yung pananampalataya, ang sinasabi, I don't know everything, but I know God. Ang pananampalataya, ang sinasabi sa atin, hindi ko alam, hindi ko alam ang lahat ng bagay na to, pero alam ko kung sino yung Diyos ko. Yung fear, yung takot, ito ang sinasabi sa atin. I don't know everything, therefore, I cannot move. Ang takot ang nangingibabaw sa atin, ganito ang sasabihin sa'yo. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko, pues, hindi ako kikilos. Hindi ako gagalaw. Ang pananampalataya, kahit hindi ko alam ng lahat ng bagay, pero kilala ko ang Diyos. Ang takot, hindi ko alam ang lahat ng bagay, kaya hindi ako gagalaw. Maybe someone here is waiting for God to explain everything. Parang sasabihin, Lord, pwede po ba ipakita niyo mo sa akin ang buong plano mo? Pero maari, ang sinasabi sa atin ng Diyos, hindi mo kailangan ng buong mapa. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa guide na to. Amen. Yes. Para pong gumagamit kayo ng Google Maps, di ba? Minsan, hindi po natin lahat alam yung roads. Hindi po natin alam kung may traffic. Hindi natin alam na may construction dun sa pupuntahan natin. Hindi natin alam kung saan may lubak. Pero sumusunod tayo, di ba? Di ba sa Waze? Sinasabi nila, turn after 300 meters, turn left. And stay to the right. No, di ba? And then 200 meters, turn right. Kaya tayo, sunod ka naman na sunod. Hindi mo alam kung traffic, kung may ano doon, pero sunod ka ng sunod. Pero po, we say, pag sinabi, ang faith, madalas po yan, ganito din. Pag sinabi ng Diyos, ito yung next step. We say, okay, Lord. The other step, until we discover, alam niyo po, ganun lang po yung pananampalataya. Yung susunod na hakbang, gawin nyo lang. Tapos sasabihin ni Lord, ito pa susunod yung gagawin, di gawin nyo. Hanggang sa alam niyo po, sa kasunod ninyo, marirealize nyo along the way na ang Diyos talagang ginagabayan kayo. Hindi na po. Nandun ang paggabay ng Diyos. Doon nyo na marirealize. Ganito po nangyayari sa atin. Ganito rin po ang pagpapastor na ginagawa natin. Ganito rin po ginagawa ng Lord sa atin lahat. Hindi pa rin natin alam ang kumpleto na plano. Ang ginagawa lang natin, sunod na kung ano yung susunod na hakbang. Kaya po yung mga leaders, may monthly meeting yan. Kasi we discuss what's the next step. Naiintindihan po ba natin? Kasi kahit po ako, hindi ko rin alam ang makikita ang buong resulta ng lahat. Hanggang sa marirealize lang natin everything na yung kung paano tayo ginabayan ng Diyos. Can we say amen to that? Can we say amen to that? But Genesis chapter 22, naging po siyang naging
hirap. Kasi po, si Abraham, hindi po siya lang, no? Abraham is not being asked to surrender something ordinary. Di ba? Hindi po ordinaryo yung hinihingi ng Diyos sa kanya. Ang hinihingi sa kanya, isuko si Isaac. Ialay mismo si Isaac. Hindi na basta ito iaalay na pag-alay nyo parang i-dedicate. Hindi. Alay literally. Isa-sacrifice. Papatayin. At ikaw mismo, tatay niya, anak mo. Naiintindihan po ba natin? Yung pinangakong anak sa'yo ng Diyos, na pinakatatagal-tagal mong hinintay, yung pinakamamahal mong anak, and now, makikita po natin ang puso ng istorya ni Abraham. So yung pananampalataya niya releases what God gave. Okay? So kanina, di ba? Faith that obeys. Una, faith that listens, faith that obeys. Now, faith releases. Ngayon, talagang pinapalaya niya sa sarili niya. Kung ano man mismo yung binigay ng Diyos sa kanya. Naintindihan natin. So Genesis chapter 22 verse 2, sabi ito, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moraya. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Ito dito po figuratively, literally, isa-sacrifice. Yung offering, gagawing offering, living sacrifice. Buhay na handog talaga. Naiintindihan natin ito? Yeah. Talagang specifically, tinukoy si Isaac kay Abraham. Yung pinakamamahal at pinakatatanging anak ni Abraham. And ito po ay napaka-importante. Si Isaac, hindi po siya isang simpleng bagay lang na pag-aari ni Abraham. Si Isaac represented what? Una, the promise of God. Pangalawa, ito yung future ni Abraham, di ba? Sabi nga niya, di ba, magiging ano siya, ama ng maraming bansa. Dito nakasalalay, at sabi nga niya, bilangin mo ang bituin, bilangin mo yung mga buhangin, ganun kasing dami lahi mo. So that represents future. The future of Abraham and the family line. So si Isaac represented God's covenant. Kasunduan natin to, Diyos eh. Kasunduan na natin to eh. So si Isaac is something that representing God's covenant. And sabi kasi ng Bible, sa pamamagitan dahil ni Abraham, sa lahi niya, ang lahat din ng bansa ay pagpapalain. So it also represents the hope of the generations. Nakuha natin? And God says, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ihandog mo siya sa akin. Nakita nyo? So yung hinihingi ng Diyos kay Abraham ay hindi simpleng basta anak lang. Hinihingi ng Diyos kay Abraham ang lahat-lahat sa kanya. Are you there? Yes. Are you there, guys? Kaya po, this is the test. Ang pagsubok dito, yung hindi po simple na, will Abraham obey? Hindi po ganun eh. Susunod ba si Abraham? Ang pinakamalalim na tanong ay,
sino ang pagtitiwalaan ni Abraham? Yung bang gift o the giver? Diba? Ano ang mas papahalagahan ni Abraham ngayon? Yung kaloob sa kanya ng Diyos o yung Diyos na nagkaloob nito? Yun ang itinetest dito. Nakuha niya? Ang testing dito, hindi lang yung pagsunod. Ang test dito, nasaan ang puso ni Abraham? Nandun ba dun sa binigay ng Diyos sa kanya at pinangako sa kanya? O nandun sa Diyos na nangako at nagbigay sa kanya? Nakuha po ba natin? That is the question for us also today. Dahil minsan ang Diyos binibigay sa ating mga magandang bagay. Binigyan tayo ng trabaho, binigyan ka ng hanap buhay, binigyan ka ng negosyo, binigyan ka ng pang-araw-araw mong pagkukuhanan ng panghanap ng iyong pagkain sa araw-araw. Binigyan ka ng mga bagay na magandang bagay, kotse, bahay, lahat po ng yan, maganda pag-aaral. Nakita po ba natin? Then slowly, no? Ito po, dahan-dahan po yan na yung mga mabubuting bagay na yan. Pag ito po ay napukusan natin, halimbawa pinagpukusan mo mabuti yung negosyo mo, parang nagiging eto na ang pinakamagandang bagay lang sa buhay mo. Kapag ang puso mo, doon na lamang nakatuon sa negosyo, sa pag-aaral, sa pangarap, sa lahat ng bagay, sa pamilya. So natutuon, ito na yung pinaka-ultimate thing sa akin. Naiintindihan po ba natin? Kaya yung minsan, ito po, kaya yung mga blessings na to, yung negosyo na to, itong pamilya, bahay, o anuman na meron tayo, ay nagiging idol natin. Nagiging Diyos-Diyosan natin. Mas nagiging pinapahalagahan natin ito kesa dun sa Diyos na nagbigay nito. Mas naging matimbang na yung pagpapalang ibinigay ng Diyos kesa dun sa nagpala sa atin. Yung pong relationship becomes now an idol. Yung biglang, dati pray ka ng pray na magka-boyfriend, girlfriend, magkaroon ka ng anak, magkaroon ka, unti-unti, nung kasi daw makaalin. Kasi conflict kami, meron kami. Naintindihan po ba natin? Naging hadlang na sa relasyon sa Diyos. Yung career, yung pinagpe-pray mo sa Lord, sana po magkaroon na ako ng trabaho, magkaroon na ako ng pagkakakitaan. So pinagpala ka ng Diyos. Nung binigay ng Diyos, doon ng puso. Naintindihan po ba natin? O minsan, Lord, ako po, gusto ko magkaroon ng paglingkod. Nung binigyan ng paglingkod, doon na lahat. So, hindi ka nakuha niyo po ako. Kahit po yung minister nito, kahit itong mga ginagawa natin sa loob ng church, pwede maging Diyos-Diyosan. Ito mas mahalaga kaysa na sa Diyos. Marami po, mga pastor, busy in the kingdom, but no time for the king. Busy tayo sa loob ng church. Alam natin para sa Lord. Pero sa totoo lang, wala tayong time kay Lord. Personal. Hindi na natin siya kinakaugnay. Are we getting the point? Are we getting the point? Are we getting the point? So hindi ko mo tayo ay busy sa church. Tayo ay malapit na sa Lord.
Pero wala tayong time para maranasan ng Diyos. Personal. Are we hearing that point now? So maaari pong pera, even family become an idol. Kaya ito po gusto pong malinaw po itong bagay na to. Hindi po ibig sabihin ito na ang Diyos gusto niya wasakin yung mga magagandang bagay sa atin. Okay? Hindi po ibig sabihin ito na lahat ng magagandang bagay ay, alam mo yun, na sirain ng Diyos. Hindi po. It means, wala pong mabuti dapat na mas mahalaga pa kaysa sa Diyos. Walang magandang bagay sa buhay natin na mas importante pa sa Diyos. Kahit yung asawa mo, anak mo, pamilya mo, karir mo, trabaho mo, hindi yan ang mas mahalaga dapat sa buhay ko, kundi yung Diyos na lumikha sa buhay ko. Ang Diyos may not literally ask you to give the person. Hindi yan literally na ibigay. Talagang iiwanan mo. Magbabago ka ng karir o yung pangarap mo. But He may ask you to surrender your ownership. Ang problema kasi, eto po sa lahat ng meron tayo, etong feeling po natin, tayo ang may-ari. Yung feeling mo, yung negosyo mo, ikaw ang may-ari. Yung feeling mo, yung business mo, ikaw ang may-ari. Yung lahat ng ginagawa, anak mo, ikaw ang may-ari. Yung asawa mo, ikaw ang may-ari. Bahay mo, ikaw ang may-ari. Pera mo, ikaw ang may-ari. Ang hinihingi po ng Diyos sa atin, isuko natin yung pagmamay-ari. Nasa sa atin ng negosyo, tayo pa rin, pero hindi tayo ang may-ari. Hindi natin tayo ang may control nito. Ang may-ari po nito ay ang Diyos. Kaya po mayroon pong pagkakaiba between God gave this to me, God gave me you. Di po ba? Kaysa dun sa, ito po, this belongs to me and God has the right to touch it. May pagkakaiba po yun. Madalas kasi ang sasabi, bakit bigay ko ng Diyos sa akin? Bigay ka ng Diyos sa akin. Hindi po. Ikaw ay kabilang sa akin, itong pera to, kabilang sa akin yan, pero may karapatan ng Diyos na hawakan ito. Pakialaman ito. Can we say amen to that? Can we say amen to that? Kaya po nagkaroon ng altar. Di ba? Ito yung question ngayon sa altar. Sa Genesis chapter 22 verse 9. Di po ba? Ang question dyan, ito ba'y akin o iyo? Parang gano'n, no? Hindi, tinan niyo po, sabi ni verse 9, di ba? Pagsapit nila sa lugar na ito, inuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Diba? Kaya po, the altar represents surrender. Kumakatawan to sa pagsuko. An altar is where we say, God, this is yours. Kaya po tayo, hindi man tayo gagawa ng literal na altar, kundi gagawa tayo sa ating spiritual na altar na lahat ng bagay, sasabihin mo, lahat ng meron ako, sa iyo po ito, Lord. Yes. Ito pong negosyo ko, sa iyo po ito. Ito pong anak ko, sa iyo po ito. Yung asawa ko, yung bahay ko, yung kotse ko, yung motor ko, whatever we have,
sa Diyos. Sasabihin nyo, Lord, sa'yo po ito. Kailangan lagi po yan nakasuko sa Diyos. Nakaalay para sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, no? Ano pong ating Isaac? Pwede po tanungin natin ang sarili ngayong umagang ito. Lord, ano po yung isang bagay na ikinatatakot ko na maaring hingin sa akin ng Diyos na isuko ko sa Kanya? Maybe that's exactly where God is touching your heart right now. Maaaring dyan, hinihipo ka ng Panginoon. Baka may mga bagay ngayon, sinasabi ng Diyos sa iyo na ialay mo sa Panginoon yan. But there's where the story gets beautiful. Mas gaganda pa po ang storya, no? Si Abraham, sinunod niya ang Diyos. Ngayon, nasa altar na si Isaac. Nakahiga na. Ready na anytime to execute. Tapos yung kotsilyo, nakaano na. Ready na, sasaksakin na lang. And then, nangusap ulit ang Diyos sa kanya. Okay. Here comes point 4. Faith trusts God to provide. Ang pananampalataya, nagtitiwala na ang Diyos ang magkakaloob. Tingnan natin po sa 22 verse 11 to 12. Tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula daw sa langit, sinabi, Abraham, Abraham. Narito pa ako, sumagot si Abraham. Verse 12, sabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mo, anak. Dito po, natala na ang anghel ni Yahweh ay tumawag po kay Abraham at pinigilan siya para saktan ang kanyang anak. Dito po nahayag ang pagiging masunurin ni Abraham ay totoo at wagas. Ang pagsuko rin ni Abraham ay totoo. But the sacrifice of Isaac was never God's final destination. Kaya hindi po yun talaga ang talagang gustong mangyari ng Diyos. Si God nag-provide ng panibagong paraan. Later in the passage, hindi na po natin binasa. Pagkatapos po dyan ay sa verse 13, sabi doon, pagkatapos po nun ay tumingin sa likod si Abraham at nakita po niya may lalaking tupa na nakasabit yung sungay sa puno. May nakaredy na. Bago pa umakyat si Abraham, na-provide na ni Lord. Gumawa na. Ako niyo po ako. Isipin niyo, habang naglalakbay sila pataas, yung tupa, pinapunta na ng Lord doon. Kasabay. Kaya sakto pagdating niya, nasabit yung kanyang sungay. Ang Diyos ang gumawa para sa kanya. Kaya minsan po mga kapatid, kung may ang Diyos, mayroong pinasusuko sa iyo. Ibig sabihin nun, may ipapalit siya para sa iyo. Kaya hindi tayo matatakot. Hindi tayo matatakot kung ano man ang isuko natin sa Diyos. Si God hindi papayag na hindi kanya pagpapalain. Amen. Hindi siya papayag na may utang na loob sa iyo. Nakuha po ba natin? Kaya po, God provided another. So nakita natin, no? So Abraham, nakakita siya ng ram o kaya po tinawag niya po yung lugar na yon na Jehovah Jireh. Sabihin natin, Jehovah Jireh. Ano ibig sabihin nun? Jehovah means God. Kaya wag po kayo mag-alala na totoo po yun na sasabi ng mga relihiyon na
ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Totoo po yun. Kasi po sa Hebreo, sa Hebrews, ang tawag kay God, bukod sa Yahweh, tinatawag din siyang Jehovah. Ang tawag? Isa po yan sa pangalan ng Diyos, Jehovah. Kaya po tayo ay Jehovah's Witness. Tama? Ayaw nyo? Ayaw nyo? Tayo lahat ay Jehovah's Witness. Kasi ang pangalan ng Diyos natin, Jehovah. Ay, Pastor, kala ka ba born again tayo? At naging Jehovah's Witness na. Literal tayong Jehovah, hindi po yung religion. Nagagets mo ba na? Kasi ang Jehovah, God po meaning. Parang Bisaya, diba? Ang tawag na sa Bisaya, Ginoo. O, tama? Tama ba ako? O, hindi ko masabi mong Ginoo, Bisaya na ko. Dili na, dili man. Okay? Dili man, Quezon City ba? Okay? Okay, nagigets? Naintindihan natin? So, Jehovah, Jireh. Ano yung Jireh? Provider. Kaya God is my provider. Kapag sabi Jehovah Jireh, God is my provider. Kaya tinawag niya yung bundok na Jehovah Jireh. Kapag mula po noon, ang mga tao noong araw, lagi siya sabi, sa bundok ng Diyos ay may nakalaan. Dahil sa kwento ni Abraham na to, ang naging tanaw ng mga tao noong araw sa panahon nila, lagi nila sinasabi, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Kasi ang Diyos nagkakaloob. Amen? Amen? Yes. So Abraham's state was not, God will give me whatever I said, or whatever I want. Hindi po yun gano'n. Ang pananampalataya ni Abraham, hindi yung, ang Diyos ibibigay kung ano man yung gusto ko. Kundi, ang Diyos mananatiling tapat kung ano man ang ipinangako niya. Magkaiba po yun. Kasi ito po kasi yung maling pananaw ng maraming tao, maraming mananampalataya. Makinig na po sa akin. Ito po yung mga maling pananaw na maraming mananampalataya nasa pananampalataya. Ang feeling kasi natin, kapag nagtiwala sa iyo ang Diyos, lahat ng gusto mo, ibibigay ng Diyos. Kaya di ba, ay gusto kong magkaroon ako ng, pag-pray ko kay Lord. Tama? Tama o mali? Kasi ang thinking natin, kapag yung gusto ko at hiniling ko sa Diyos, ibibigay. Para siyang genie. Your wish is your command. Your wish is my command. Di po ganun. Naiintindihan po ba natin? Ang Diyos po, hindi po lahat ng gusto natin ay bibigay. Pero, ang Diyos, lahat ng ipinangako niya, ibibigay niya. Magiging tapat po ang Diyos sa lahat ng kanyang ipinangako. So kung hindi niya pinangako sa iyo, hindi mo talaga, naiintindihan po ba natin? Are we getting the point now? Pero minsan po, ito po, God provides before the need. Bago pa yung pangangailangan, ang Diyos ibinihanda na. Di ba? Di ba? Bago niya kailanganin. Kasi sabi ng Panginoon, wag mo nang patayin si Isaac. O sino na iaalay ngayon? Tawa niyo po. Ang Diyos nagkaloob ng ihahandog sa bundok. Bago niya kailanganin ni Isaac, ay ni Abraham, yung tupang lalaki, binigay na ng Diyos. Okay? Naintindihan po ba natin? Sometimes, God provides during the need. Minsan, doon sa panahon na kailangan mo, pinagkakaloob ng Diyos. Minsan, God provides after we obey. Minsan, pagkatapos mong sumunod, o gawin mo muna yan, tsaka pinagkakaloob. Minsan, God provides in a way we never expected. Tama? But God's character remains. Kailanman ibibigay ng Lord,
He is the provider. May tamang timing lang si Lord. May tamang paraan si Lord. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, ibinibigay ni Lord, bago mo pa kailangan, nandyan na. Hindi sa lahat ng pagkakataon naman, pagkatapos mong sumunod, nandyan na. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay yung mga unexpected. So ito pong mga to, interplays with God. That what remains true, the Lord is provider. Kung ano man ang need natin, He will provide. God will provide everything we need. Kung ano man kakailanganin mo. Kaya alam niyo po sa tao lang, kahit sa akin pong paglilingkod bilang pastor, diyan po ay nagiging totoo palagi. Kaya po mapapansin po ninyo, malakas ang loob ko gawin ng sambagay na alam ko at tiyak ko na ito po pinapagawa ng Diyos. Kasi isa po ang tiyak ang Diyos magiging tapat sa kanyang gawain. Kung ano man ang kanya po kailangan, kung ito po ay pinangungunahan ng Diyos, God will provide everything you need. Basta ang gawain ng Diyos ay ginawa sa paraan ng Diyos, hindi po pagkukulangin ng Diyos. Kailangan sa paraan niya. Pero pag ginawa mo to sa paraan mo, maaari magkulang ka. Naintindihan po ba natin? Yeah. Kasi po may mga tao kapag may problema, Lord, kailangan po ng provision. Then bibigyan tayo na ang binigay ni Lord, opportunity. Ang response, Lord, di naman po ganyan ang gusto ko Gusto natin ng provision with preferred packaging. Parang ganun yun, di ba? Gusto natin pag yung humingi tayo, eksakto. Ito dapat, Lord, dapat ganito. Dapat pag lumapit ako sa kanya, bukas ang pinto niya. Sorry. Lord, pag tumawag ako dapat pag tawag ko, sasagot siya. Tapos pag sinagot siya, yes. Nakita niyo ako? Naintindihan niyo ako? Pero alam niyo po, minsan, ang provision po ng Diyos, hindi po eksakto dun sa kung paano natin ini-imagine. Tama? Minsan kasi ini-imagine na natin lahat Di ba? Para na-excite na tayo na, oh Lord, pagka lalapit ako sa kanya. Tapos pipicture niya ako. Ini-imagine na natin, tapos parang lahat kumpletong-kumpleto na. Talaga parang, hindi po ganun. Hindi po eksakto kung paano natin in-orchestrate ang lahat. Kaya po pananampalataya ay ang pagtitiwala. Hindi po yung pagtitiwala sa isang bagay na, alam mo yun, sa isang particular na inaasahan mo mangyayari. Ang pananampalataya, nagtitiwala ng buo. At kung sino may hawak ng lahat na mangyayari. Amen? Amen po ba doon? Ganun po pananampalataya. Pero now church, we have to come zoom out, okay? Sa Genesis 22 is meron po yung mas malaki than Abraham. Much bigger. Now, the story is beyond Abraham, beyond Isaac, mahigit pa po kay beyond Israel. It points toward Jesus. Faith joins God's bigger mission. Tingnan natin ang Genesis 12 verse 1 to 2. Balikan po natin. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, ni Abram pa lang dito, Abram pa siya, lisayin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang mga malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Nakita po natin dito,
Ang pangako kay Abraham, hindi po lang basta I will bless you. The promise include, through you, sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang mga bansa. Okay. This is the beginning of a massive biblical storyline. Tingnan po natin. So from Abraham, wala pala rito, sorry. So from Abraham, pinanganak si Isaac, tama? Si Isaac, ipinanganak si Jacob at si Esau. O kay Jacob lang tayo. Si Jacob, naging Israel. Kaya nagkaroon siya ng 12 anak na Israel. Mula sa Israel, nandun si David. Tama? Then, dahil si David, sa linya ni David, lumabas si Jesus, ang ating tagapagligtas. Mula kay Jesus, natatag ang church. At ngayon, nadala sa bawat bansa. Nakuha niyo po? Natupad po ba? Natupad po ba? Natupad po ba? Yung plano ng Diyos kay Abraham, kumalat. Natupad. At pinagpala ang mga bawat bansa sa pamamagitan. Kaya po ngayon, ang church, listen to this, ito na po yung ginagawa natin. That is the very reason why we are trying to expand our reach. Kasi iyon ang purpose. Ang purpose ni God sa church ay to bless all those people. Makatamasa rin ng pagpapala galing sa Diyos. Are we getting the point now? Are we getting the point now? At sa pamamagitan mo at pamamagitan ko, pagpapalain ng Diyos ang maraming bansa. Kaya hindi po tayo pwedeng tumikom ang bibig. Kaya hindi pwedeng uupo po lang sa loob ng church. Hindi pwedeng tagapakinig lamang tayo. Yes. Kasi po tayo ang inaasahan ng Diyos bilang katawan niya para po lumaganap ang pagpapala sa lahat ng bansa. Kaya ka po na bilang dito. Noon pa man, ito na po yung plano ng Diyos. Sinasa katuparan po ng Diyos yan. Are we now getting the point, guys? Excited po ba kayo? Kaya nakita po natin, let's compare Isaac and Jesus, no? Compare natin. We must be careful here. Si Isaac, hindi po siya si Jesus. But Isaac's story provides significant picture that points forward to the gospel. Tingnan natin yung parallel, no? Si Isaac was a promised son. Tama? Jesus is the promised son. Magkaiba po. So si Isaac, siya yung pinangakong anak, magiging anak. Si Jesus, ito yung pinangakong anak. Hindi siya was, it's an is. Okay? Isaac carried the wood, di ba? Bago po sila umakyat, pinabitbit po ni Abraham sa kanya ang panggatong at si Abraham may hawak ng apoy. So habang sila naglalakad, bit ni Isaac ang kahoy. Si Jesus carried the cross. Si Isaac went toward the palace, the place of sacrifice. Tama? Inaalay siya, nandun na siya. Si Jesus willingly went toward Calvary. Nakikita niyo yung parallel? Nakita niyo po? Abraham said God would provide. Diba niya? Ang Diyos, sabi ng anak niya kasi, si Isaac, habang naglalakad sila, Ama, nasa akin na po yung panggatong, nasa iyo yung apoy, nasan po yung iaalay natin? Ang sabi ni Abraham sa kanya, ang Diyos ang magkakaloob. But si Jesus, at the cross, God provided the ultimate sacrifice. Siya mismo ang pinaka-sakripisyo para sa atin. Nakuha po ba natin? Si Isaac, na-spare. Di ba? Naligtas siya sa pagsasakripisyo. Pero si Jesus, hindi po siya naligtas. Ginanap po niya. That's where the gospel becomes overwhelming. Kaya po, the big difference, no?
Abraham was told, do not harm to the boy. Wag mong saktan ng bata. Pero ang ama, nung sinugo niya si Jesus, walang substitute. Nung si Jesus ang nasa krus ng Kalbaryo nakatako, walang pwedeng kapalit. Si Jesus mismo ang naging alay para sa atin. Siya ang naging sakripisyo para sa atin. Kaya po, ang ating pong obedience ngayon, ang pagsunod natin, hindi po siya nagsisimula na doon sa... kaya po hindi, kanagdagdag niyo ako, kaya hindi siya magsisimula ang ating pagiging masunurin sa Diyos, yung kailangan kong mag-sacrifice para po makuha natin ang pag-ibig ng Diyos. Kundi, it begins kasi God already demonstrated His love through Jesus. Therefore, I don't obey to earn God's love. Hindi tayo sumusunod para mahalin tayo ng Diyos. Hindi tayo sumusunod sa Diyos para mahalin tayo. Kundi sumusunod tayo kasi mahal tayo ng Diyos. Can you say amen to that? Si Jesus po ang perfect picture na obedient faith. Si Jesus mismo yung tunay ng klase ng pagsunod. Si Jesus po, ginawa ang lahat ng inutos ng Diyos sa Kanya, ng Kanyang Ama. Naging masunurin siya sa Kanyang, kahit hindi po convenient. Diba, doon sa Gethsemane, tumigis ang Kanyang dugo sa matinding pagkaano niya sa kamatayan. Pero sa kabila ng lahat ng yon, tiniis ng Diyos ang lahat. Kaya po ang story ni Abraham ultimately points toward the greater son. Si Abraham, willing siyang ibigay, ialay si Isaac. But Jesus willingly laid His life down para sa atin. Now, there's now the connection, no? To our August team. August natin, faith that obeys, di ba? But how do we actually live? Yung pong pagiging masunurin. Yun na may tanong natin. Because honestly guys, hindi po sapat yung we try harder. Sige, yung magsisikap lagi tayo. We need the work of the Holy Spirit. Pinangapo po ng Diyos sa atin ni Jesus yan, ng banal na Espiritu. At tinuturo po sa atin, i-remind po sa atin bilang kanyang mga tagasunod. Sa Romans 8:14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ito po tinuturo sa atin na pag tayo po ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu, kung tayo po ay anak ng Diyos, tiyak po yan ang patnubay ng banal na Espiritu. Kaya po ang hindi pangkaraniwang pamumuhay o pagsunod, hindi po yung ako lang, kaya ko to. It is the Holy Spirit that leads us. So the Holy Spirit moves to believer. Ang banal na Espiritu po kumikilos sa bawat mananampalataya. Para po saan? I-convict us. Para ipakita kung ano yung mga bagay po na dapat natin baguhin. Ginagabayan tayo. Guides us. Tinutulungan tayo malaman ang susunod pang hakbang. Empowers us. Binibigyan tayo ng lakas. Kung minsan, kasi ang pagsunod ay mahirap, siya po ang magbibigay po sa atin ng kakayanan. Kahit mahirap ang sundin ang papagawa ng Diyos, magagawa natin. And reminds us of Jesus. Tinutulungan yung ating puso na maging sentro ay si Jesus Christ. And send us into mission. Ang ating pong pagsunod, hindi lang po yung personal na blessing, bigyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Kumikilos ang Diyos sa atin para po matupad natin ang mission niya. Kasi po ang mission po ng Diyos ay mahigit pa po sa atin po mga comfort. Ito po mahalaga po in Life Christian Fellowship.
Hindi po tayo tinawag ng Diyos para lang po umattend ng church. Para makinig ng sermon. Umawit ng mga papuri at umuwi. Tapos ulit-ulit next week. Tinawag po tayo ng Diyos bilang isang tao ng Diyos kung saan yung liwanag ng Diyos ay tumatanglaw sa atin para po sa iba. Si Abraham, pinagpala at naging pagpapala. Church, in like Christian Fellowship, natanggap po natin ang biyaya para po maging tayo ay mga buhay na saksi ng Diyos. At ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kakayanan para po maganap ang misyon ng Diyos. Kaya ano po yung application natin, guys? Ngayon, ano po ba yung pagsuko na sinasabi ng Diyos sa atin? Ano pa ba yung sasabing pag-aalay? Una po, lay down control. Stop trying to control every outcome. Hindi po natin kayo makokontrol ang magiging kahihinat na ng lahat. Hindi po natin siya makokontrol. Ang gawin po natin, ito po panalangin natin, Jesus, I trust you that with that I cannot control. Sa may mga bagay na hindi po natin kayang kontrolin. I-lay down po natin yung mga takot. Kung meron po kayong takot, paano pastor, kung isusuko ko ito, paano kung mawala po? Paano kung sabi ng Lord, ibigay ko itong pera na ito para sa kanya? Paano kung wala na akong pera bukas? Wala na akong pera, bibigay ko pa. O, di ba ganon? Ang pananampalataya nagsasabi, even I don't want to happen, di pa natin alam susunod na mangyayari, God is still God. Lay down our comfort. Sometimes, ang pagsunod hindi po convenient sa atin eh. Hindi madali, mahirap, no? Parang awkward gawin. Parang sabi ng Lord, maglingkod ka, magpatawad ka, magbigay ka, umayo ka, magsalita ka. Paano kung hindi ako marunong magsalita? Patatayuin mo pa ako dyan. Sabi ng Lord, magstay ka. Ako hirap nga rito, maghirap nga pakasamahan. Magsimula ka. Hindi ko nga alam paano gagawin. Paano kung halimbawa gawin ko nga ito, tapos wala naman natin, wala naman mangyayari. Sabi ng Diyos, tumigil ka. Pag naman ako tumigil, diba? So marami po tayong sinasabi. Sometimes, whatever God is asking, according to His Word, gawin lang po natin. Yeah. And lay down your Isaac. Ano po yung mga mabubuting bagay at mga importante sa puso natin? Tapos isuko natin sa Lord. Ano man yung mga magandang bagay sa atin, isuko po natin sa Panginoon. Hindi po yung necessary na ipamigay natin, no? Hindi po ganon. Pwede po, Lord, ito pong anak ko, sa'yo po to, ikaw na po ang may-ari. Ito, at ay mangyari po ang gusto niyo. Lord, ito pong bahay na to, hindi po akin. Yung kotse na to, itong negosyo na to, may po ba natin? Kayo po may-ari nito. Church, look at Abraham's journey, no? So, ang goal po natin, palagi, don't only pray, God bless my life. Pray, God use my life. So si Abraham, umayo, naniwala, lumakad, tumanggap, at inalay. Tama? Ito po yung faith, something we practice. Kailangan ito yung gawin po natin. Ito ano po yung big idea natin? Obedient faith holds nothing back from God. So, ang tunay po na pagsunod na pananampalataya ay wala po tayong tinatago sa Diyos. Wala tayong hold back. Okay? Wala tayong ititira sa Diyos. Lahat iaalay sa Panginoon. Para pong ito po yung huli kong illustration sa inyo, guys. Ano po ba yung pumipigil sa atin? Dahil nakakita po kayo ng rope, yung kabila, ang hawak, kalooban ng Diyos. Yung kabila, ikaw yung control. No? Para
parang sasabi natin, pag sasabi, Lord, I trust you, pero ikaw ang hawak-hawak mo pa rin. Tama niyo? Ito yung kalooban ng Diyos. Tapos ikaw, Lord, pinagtitiwala kita. Pero yung kabilang, hindi mo binibitaw, ikaw pa rin may hawak. So, para kayo nag-tawag doon, tug of war. Mahirap po natin isuko ang lahat kung patuloy pa rin tayo nakahawak doon sa lubid. Sometimes prayer is not Lord, kundi prayer is, Lord, help me release. Lord, alisin niyo po yung takot. I-believe, Lord, iniiwan ko po sa iyo ano man yung kinatatakutan ko ngayon. Natatakot po ako mawala ito. Natatakot po ako malugi. Natatakot po yung, minsan naman, yung ating pong bitterness. Kaya hindi tayo makapagpatawad kasi hindi natin maisuko yung ating mga papaitan. Gustong-gusto nating papaitan. O di nga, yung control, gustong-gusto kasi natin tayo may control eh. Parang nawawala yung ano yun, yung parang nababaliw ka kapag hindi mo kontrolado ang lahat. Minsan kailangan po natin isuko at pagkatiwala ang Diyos ang kontrol. Minsan yung pinapangarap natin, minsan yung timeline natin. Lord, dapat next week, meron na akong pera kasi magbabayad na ako sa Wednesday. Dapat Monday, dumating. May timeline. Maaring po yung relationship. Maaring kailangan isuko mo kasi hindi talaga gusto ng Diyos yung relationship ninyo na yan eh. Maaring yung outcome. Lord, kung ano man mangyari dito, bahala ka na. Kung result ng diagnosis, o ito man yung pag-apply mo, ano man yan, bahala na si Lord. Release natin yung what if, paano kung, ang dami kasi natin paano kung eh. Ano yung paano kung? Diba? Marami po sa ating paano kung. Paano kung? What if sabi ng Diyos sa'yo, ialay mo yan, yung paano kung mo na yan. Guys, Jesus held nothing back. Si Jesus ang nasa cross, wala siyang itinangi para sa sarili. He gave His life, He went to the cross, He carried our sin, He died, and He rose again. And dahil Jesus gave Himself completely, we can trust God completely. Amen. So ito po yung final challenge. What God can give me? Pag ito po yung tanong natin, ano ba pwede bigay ng Diyos? Dapat ang tanong natin, what is God is asking me to surrender? Don't ask only, where will God bless me? Saan ba ako pagpapalain ng Diyos? Ang tanong natin, saan ba ako gusto ng Diyos sumunod sa Kanya? At wag po natin tanungin lang, ano ba yung plan ng Diyos sa buhay ko? Ang sunod, at dapat tayo, ano po yung next faithful step na pwede kong gawin? So, ito po, gusto ko pong magkaroon tayo ng sagot. Pwede mo tayong tayo tumayo. Tatanungin ko kayo, ang sagot sa baba. Okay po ba? Ito po yung gusto kong tugon natin sa mensahe. Tatanungin ko, kayo ang sagot nasa baba. What do we do when God asks us to surrender? Why can we lay it down? What kind of faith we are called to live? Ito po gawin nating deklarasyon ngayong umaga. 1, 2, 3, go. Jesus, I trust you. Jesus, I obey you. Jesus, tandaan po natin, ang buhay po natin ay nasa Panginoon lahat. So today, panalangin po tayo. Jesus, salamat dahil ikaw ang Diyos na extraordinary. Yes. Salamat dahil bago mo kami tinawag, na sumunod, minahal mo muna kami. Salamat sa krus, salamat sa grace, salamat sa buhay na binigay mo para sa amin. Ngayon, Jesus, tinatanong mo kami, anong hawak mo na kailangan mong i-release? Panginoon, tulungan mo kami maging honest. Kung kontrol ang hawak namin, turuan mo kami magtiwala. Kung fear ang hawak namin, palitan mo ito ng faith. Kung comfort ang hawak namin, bigyan mo kami ng courage. Kung may relationship, dream, career, possession, ministry, ambition, o anumang bagay na nagiging masalaga kaysa sa amin, kaysa sa iyo,
Lord, we lay it down. Hindi po dahil ayaw namin sa blessing, kundi dahil mas gusto po namin ng blesser kaysa sa blessing. Holy Spirit, lead us. Give us courage to obey. Give us wisdom to discern your voice through your word. Give us strength to take the next step at gamitin mo ang buhay namin para sa misyon ni Jesus. Make our faith obedient. Make our lives available. Make our surrender complete. Jesus, our life is yours. We lay it down in the powerful name of Jesus. Amen and amen. God